Dok, kumain po ako ng chop suey. Pero yung nilagay na salt doon, masyadong marami. The sugar naman, too much glucose, too much sugar, will also affect the pancreas. Ang hypertension, ang diabetes, ang dyslipidemia are all silent killers. So Doc, siguro talking about food, hindi natin may iwasan siguro, bukod dun sa specific na pagkain, as a cardiologist, how would you describe sa mga experience nyo sa mga pasyente, yung eating habits ng mga Pinoy? From what I heard din sa ibang studies, parang napaka-specific napaka-particular ng pagkain or yung mismong eating habits ng Pilipino. How would you describe it? Actually, ang Filipino kasi, kumbaga, mahilig sa pagkain talaga. So, lahat, kahit sa lansangan, kung anong pwede makain, isaw man yan, chicken man yan, pares man yan, lahat yan gusto mong itry ng Filipino. Kasi as we all know, food kasi is a happy pill, di ba? So, as you said, ang food kasi ng Filipino, actually, kung titignan mo kasi, nasa bad side sila ng kumbaga, nasa bad side yung mga food like mga isaw, mga isaw ng baboy, mga tenga, Laman loob. laman loob. Tapos pag kumain ka ng mga goto, mga pares, matataba din sila. Sa Filipino, syempre, okay sa kanila kasi masarap. Pero if it comes to cardiology or it comes to in health talaga, syempre, bagsak tayo doon, no? Bagsak talaga tayo doon. Kasi as you all know, ang mga good food na kinakain talaga dapat is yung mga lean meats, mga ganyan, mga fruits, vegetables, yung mga actually mga whole grains, mga ganyan. Fish is also good, seafood is also good. Pero yun nga, as I said, since Filipino nga kasi tayo, yung mga nakita natin dyan, uy, ang sarap to, masarap yan. So we always curious tayo matikman yung mga yan. Okay. So yun. Kumbaga, sabi ko nga, yung mga food na yan, masarap siyang tikman, pero hindi maganda sa katawan. Parang gano'n. Oo. Pero siyempre, kung sa Filipino, sarap yan. Ganun. Okay. Ganun kasi yun. Okay. Doc, na-mention nyo yung medyo bad side. Kumbaga medyo, intindi ko sa kanya, medyo nakakasama. Yes. So, ano particular dun sa mga kinakain natin, yung hindi natin nare-realize na nakakasama na pala siya? Actually, sa heart kasi, as you all know, meron kami tinatawag mga hypertension, diabetes, dyslipidemia, yung mga matataas ng cholesterol, mga stroke, heart attack. So all of that comprises of the lifestyle talaga. So the lifestyle talaga, exercise, good health, kumbaga, yung mga food na kinakain, kasama talaga yun. So as I said, yung kanina, yung mga food na yun, ayun yung mga rich in fats, ayun yung mga trans fat na tinatawag, rich in cholesterol, ayun yung mga high sa mga purine, ayun yung mga yun, yung mga pag kumain ka ng isaw, ganyan, magkakaroon ka ng gout, mga ganyan. So, as ako, sasabi ko sa mga patients ko, I don't usually stop them na kumain nun. Pero I think that's, ang pinaka-important is in moderation. Yun ang pinaka-importante doon. You should eat what you want, but mas maganda in moderation. Kailangan mong i-control yung sarili mo. Kailangan mong tignan yung mga contents ng kinakain mo, which pinapasok mo sa katawan mo kasi yun eh. Kumbaga, pag pinasok mo, it will metabolize in your body. Kaya nawalabas na yung mga ganyan, mataas ang cholesterol, hypertension, and everything. Kaya nga, pinaka-importante is lifestyle talaga. Good food, the better. Okay. Yun kasi yan. Dok, dun sa mga pagkain, kung siguro i-breakdown natin siya, kunyari, parang, kumbaga yung pagkain mismo, let's say, isaw or whatever, meron na siyang masamang element. Yeah. Pero kung i-breakdown natin siya, siguro galing pa dun sa sahog, ingredients, paraan ng pagluluto, paano pa siya nagiging masama? Yung sabi mo nga, yung paano pagluto, kasama yon. Kasi frying is mataas sa fats yan. Inihaw, mataas sa carcinogens yan. Pwede sa cancer. So usually, we recommend boiled,
steamed, mga ganyan. Mga baked, okay yan, mga ganyan. Pero sabi ko nga, pwede siyang gawin, pero dapat not laging ginagawa. Correct. Oo. Ayun yan, first. Pangalawa, yung mga food na kasi na ganyan, alam naman natin na masarap yan eh. Wala tayong mga ano doon. Pero, as we age, yung mga kinain na yan, dahan-dahan kasi magpupunta sa mga vessels natin yan, which can lead to hypertension, which can lead to diabetes. And may mga complications na stroke, heart attack, ganun kasi siya. Okay. Oo, yun yung mga yun. Doc, nabanggit nung iba na nutritionist or ibang medical practitioners kasi 'di ba kunyari oo, naggulay ka nga, pero yung kunyari, yung salad mo, hinaluan mo naman ng kung Ayo. ano-ano. Yung sugar. Paki-explain nga yan kasi minsan yun yung nag-salad naman ako bakit ganito pa din? Or ba't mataas pa rin yung cholesterol ko? Ano yung hindi minsan nare-realize ng mga tao na kumakain ng ganun? As we all know, gulay is kumbaga, good food for us, no? It's rich in vitamins, rich in zinc, mga ganyan, mga ano. Pero kasi, yung isasama mo doon sa gulay na yun, ayun yung mali. Ayun yung, kumbaga, nakakasira doon sa food. Let's say, nagput ka ng mayo, yung dressing na, paano, yung may tomato, may ketchup. Tyson Island, mga ganyan. Matataas yan sa sugar content, matataas yan sa sodium content, which can lead to mga sinasabi kong mga high blood, hypertension. Yun yung di nila na-realize. Kumbaga, we can eat that in moderation, pwede. Kung gusto mo magsalad, less lang yung ilalagay mo na mayo, less lang lalagay mo na dressing, which can help you makuha mo yung gustong ibigay ng vegetables, yung fruit sa'yo, para mas maganda yung katawan mo. Ganun kasi yun. Okay. Oo, yun yung pinaka-importante. Ayun yung dapat ma-realize ng tao. Kahit pa sabihin mo na kumain ka ng gulay, let's say, kumain ka ng Dok, pinakbit yan. Dok, kumain po ako ng chapsuy. Pero yung nilagay na salt doon, masyadong marami. Nilagyan mo ng maraming liver. Yung mga, pwede siyang kainin, pero tingnan mo yung content ng food. Yun kasi yung pinaka-importante doon. Even if you said na you eat vegetables, you eat fruits, pero may combination naman siyang nilagay mo, ayun yung masisira doon eh. Yun yun. Dok, nabanggit niyo yung medyo parte na kung saan nasusobrahan, yung sugar tsaka yung salt. Ano yung nagiging problema dun sa dalawang dinadagdag natin yun? Sa tamis tsaka yung alat. Okay. First, yung munang alat. Alat. The asin, the sodium content. So, may tinatawag kaming RAAS system sa katawan. Kumbaga, pag mataas ang sodium content ng food mo, magbabago yung system na yon, and then the system will lead to increase in blood pressure. Oh. That's the sodium. Okay. And then, the sugar naman, since sugar siya, that's kumbaga, good kasi yan eh, di ba? Parang glucose yan eh. Pero too much glucose, too much sugar, will also affect the pancreas. Kumbaga, magwawala yung pancreas mo na, ang dami mo nang binigay sa akin sugar, ang dami mo na. So, yung insulin na ibibigay niya, hindi niya kumbaga, mako-compensate. Kumbaga, Dahil sobra-sobra yeah, na. sobra-sobra. So, magkakaroon na siya ng resistance. Kaya tayo nagkakaroon ng diabetes. Yun. So, since kumain ka nga ng mga ganyan, so, nangyayari, since saan ba galing yung mga sugar tsaka salty foods, ayun yung mga chips, ayun yung mga inihaw na isaw, inihaw na baboy, inihaw na barbecue, mga cakes na yan. So, mangyayari, yung vessels mo dyan, since kumain ka ng mga ganon, salt nga siya, sugar nga siya, pwede siyang ma-retain doon sa mga vessels natin. Kaya, pag nagpa-check ka ng laboratory, doon ang taas ng cholesterol ko doon ang taas ng LDL ko, doon ang taas ng sugar ko. Yun yun. So, ang usually advice namin, in moderation lahat siya. You do your lifestyle change. Ayun yung pinakasikreto, the lifestyle change. The lifestyle that you do, what you eat, know what you eat, you check what you eat, yung mga yun, yung importante doon. Exercise also a big factor for a healthy lifestyle, no? Kasi ang exercise, ibababa niya yung cholesterol mo, ibababa niya yung BP mo,
ibababa niya yung exact sugar, syempre, bababa din. So, malaking factor siya. Mapapagod ka lang talaga. Pero yung big help nung exercise sa'yo, malaking tulong sa katawan mo. Lalo kunwari, mataba ka. Parang ako, mataba ako, pero pumayat na ako nito. So, mapa ako nun. Pero as I said, yun lang talaga yung pinaka-importante, the lifestyle change you do. Yun ang pinaka-importante doon. Okay. Tapos also, check yung mga contents ng food na kinakain mo. Yun yan. As you can see doon sa mga chips na yan, huwag kayo masyadong maniniwala sa mga less sugar, organic, mga ganyan. Actually, pwede siya. Pero kasi, check the nutritional contents of that. Kasi even if you say na less sugar, pero yung sugar naman na content ng food mo is mataas din. Di ba? So, sabi natin, organic. Pero yung sodium content nun, LDL nun, kasi pinrito pala yung organic food na yun. Baliwala So, din. parang, siyempre, kumain ako, Dok, ng less sugar. Dok, kumain ako ng organic kasi. Pero, as I said, check the nutritional content of the food. Kaya nga, we usually do we always advise them na, Dok, mas maganda kumain sa bahay kaysa kumain sa labas. So, Doc, meron tayo kasi minsan nakakalito, di ba? Parang, kumain ako ng gulay, kangkong, chips. Pero, o kaya kumain ako ng fruits, yung, yari, dried mango. Pasok ba siya o medyo delikado tayo sa lagay na ganun? Actually, as I said a while ago, kangkong chips. Tingnan mo muna paano niya niluto. Baka yung kangkong chips pala na yun, pinrito, finry siya. Ang mahirap kasi sa ganyan is kapag nagluto ka, inulit-ulit mo yung oil na ginamit mo. The higher the chance na pumangit yung oil, the higher the chance tumaas yung cholesterol. Okay. Yun. So let's say, nagkangkong chips ako. Pero yung kangkong chips na yun, pinrito mo, ang daming asin na nilagay doon, ang daming nilagay na asukal para, syempre, para palatable Magkalasa. sa'yo para pag-inganyuhan na, ay, masarap to. Pero healthy kasi kangkong chips di ba? But as I said, kapag yung contents niya, paano siya ginawa, ayun ang importante. Okay. Oo. Yung dried mango, ang sarap nun, mangga. Pero always remember, ang fruits is good for the body. But mas maraming fruits kang kakainin, mas mataas ang glycemic content noon. Okay? Ulitin ko, ang fruits you can eat. But if you eat more than enough na fruits, ayun yung magtataas ng ng glycemic control mo sa katawan. Okay? Doc, yung mga juice. Okay ba yun, mga juice? So, actually, may one nephrologist told us nung nasa residency ako. Ang juice, dapat, you should eat it, not drink it. Okay? I'll Kasi repeat. bakit? You should eat it, not drink it. Why? Because yung yung fruits na yon, meron siyang fibers Ayun yung pang-help ng metabolism ng tiyan mo, ayun yung pampabusog mo, no? So ayun yung pinaka-importante doon. You should eat that. Kasi kapag nag-shake ka, pag sinake mo yan, natanggal na yung sugar yung makukuha mo, that's the fructose. That's the fructose. Tapos lalagyan pa nila ng gatas. Lalagyan pa nila ng kondensada, yung vanilla, ano ba yan? So, ayun yung nagiging problem doon. Pero as I said to my patients, you eat what is right. Eat fruits, eat vegetables in moderation. Eat meat, less fat, kumbaga lean meat yan, white meat, maganda rin. Seafoods, kasi marami tayong mga sources of proteins na we can substitute for that. Kasi, let's say, beef, mag-uso yung mga samgyupsal na yan Mga samgyupsal, inihaw. Pero, pag makita mo yung meat, sarap. Pero, pag titinan mo siya yung content ng beef, ang daming fats dun. Ang pagkakaiba ng meat ang pork tsaka sa beef. Pork, nakikita mo yung taba, diba? Okay. Pero yung beef, nasa loob yun.
So, mas mataas ang content niya kasi tatanggalin mo yung sa pork di ba? Pero yung meat, kinain mo siya, andun na yung fats ng beef. So, Kaya hindi siya rin masarap. siya, Dok, na parang, mas maano ko sa mas baka ko kaysa ano ko Actually, hindi nga siya recommended talaga na. Kasi sabi ko nga, I don't stop my patients to eat what they want. In moderation lang talaga. That's the key talaga. Okay. Dok, puntuhin ko lang yan, I've heard you several times talk about, yun nga, in moderation, bakit hindi siya nire-recommend? Kasi may mga ibang tao, di ba, na parang, tinigilan ko yung kanin, o di okay ako, yung parang, or tinigilan ko yung karne, o okay ako. Bakit hindi nire-recommend ng mga doktor yung talagang taking it out talaga? Okay. Yung mga, parang example natin, yung parang keto diet, di ba? Kasi yung Nauso may din yan talagang tinaalis yeah. talagang... Actually, syempre, as we all know, the carbohydrates kasi, that's the rice, that's the potatoes, that's the, ayun yung talaga yung mataas sa carbohydrates. So, yun yung talaga nakakataba. Okay? So, nangyayari, since yung tinanggal mo siya, you change the food, ginawa mo siyang keto, no? Let's say, all meat ka, kinakain mo, taba-taba. Pwede siya kasing magkaroon ng, kumbaga, i-change niya yung system mo na papalitan niya yung for carbohydrates, gagawin niya yung fats. Meron kasi kami tinatawag na ganun. No? Pag problema lang kasi doon is, yes, na-change nga siya yung energy ng katawan mo, change nung sa food na kinain mo ng keto. But the problem is, yung mga kinain mo ng mga fats na ganyan, as I said, yan, mapupunta siya doon sa mga vessels mo, which is di mo na matatanggal kasi, diba, may mga sasabi, kainin mo yung taba, kainin mo yung lechon, kainin mo yung as compare na pag kumain ka ng kanin na konti, kumain ka ng konting lechon, kumain ka ng konting ganito, natikman mo siya lahat, nabusog ka. So, mas maganda yon. Kaysa yung tanggalin mo siya, ang nangyayari kasi dyan is, tama ba yung isa-substitute mo doon? Okay. That's the important point. Kasi let's say kumain ka, tinanggal mo yung rice mo, pero ang pinalit mo naman pala, tinapay din. So, hindi rin. Di ba? Yun kasi. So, dapat importante yung substitution ng food na papalitan mo. Okay. Yun. Okay? Dok, lagi kanina ko pa rin naririnig sa inyo yung eventually nag-a-accumulate sa vessels, nag-a-accumulate sa parts ng body. Ano yung kailangan tandaan ng mga tao tungkol dyan? Kasi pwede kasing ang dating, di ba, parang okay naman ako eh. Wala naman ako nararamdaman. So ano yung lagi yung advice yung sa ganyan na parang, pag pinawis ko naman, matatanggal naman yun. Yung mga ganung paniniwala, Dok, di ba? Okay. Ganito. Ang hypertension, ang diabetes, ang dyslipidemia are all silent killers. Okay? Dok, wala akong nararamdaman. Pero sa hindi mo nararamdaman na yon, may possibility na may stroke ka. May possibility na mag-hypertension ka. May possibility ma-atake ka sa puso. Kasi hindi mo sila mararamdaman unless you check. For example, hindi ka nagbi-BP. Di ba? Dok, okay na ako, wala akong nararamdaman. May mga patients kami, 30 years old, 40 years old. Dok, okay po ako, nakakatakbo po ako. Pero dumating sa ER, sumakit ang dibdib. Pag nakita namin sa angiogram, nakita, barado yung ugat nila. So, yung baradong ugat na yun, ayun yung tinatawag naming atherosclerosis. Ayun yung mga atherosclerosis plaques na tinatawag namin. Ayun yung mga chicharon, lechon, mga kinakain mong isaw. True age yan. True age yan eh. And as you grow old, yung pagkain mo dati na tinapay lang nung bata ka, o napalitan na yan ng iba, napalitan na ng iba. So, yung nangyayari, yung vessels mo, tumataas yan. Tumataas na yung plaques na tinatawag namin. Tapos, tinagdagan mo pa ng sigarilyo, tinagdagan mo pa ng alak, tinagdagan mo pa ng sedentary lifestyle. Kumbaga, all-in-one na siya. No? Kaya kailangan natin tandaan na ang atherosclerosis, you will prevent it through lifestyle change, through medications na iniinom mo. Kasi nga, as we all know, since pag tayo, may mga genetic yan eh. Genetic na nakukuha sa family mo, nakukuha mo yan. Pangalawa, yung lifestyle mo nga. Diba? May mga risk rin kasi. Yung mga risk din, kailangan mo rin malaman yun. Kasi yung mga yan, for you to prevent
any complications, any, kumbaga, heart attack, kumbaga, stroke, kailangan mo malaman yan. And for you to prevent that, you have to moderate everything, i-control mo yung sarili mo, mag-change ka ng lifestyle mo. Yun yung pinaka-punot-dulo talaga. Lifestyle change talaga siya. Kaya ang mga patients ko na mataas ang BP, o kaya mataas ang cholesterol, kaya mo bang magpapayat? Kaya mo bang bawasan yung ganito mo? Kaya mo bang bawasan yung mga kinakain mong hindi mo dapat kinakain? Mga ganyan. Lalo yung mga nagkaroon na ng mga complications. Sila yung mga, kumbaga, serious ako or kailangan sumunod sila sa sinasabi ko. Kasi, once na na-stroke ka na, ang pinaka-high risk mo for to having another stroke is your previous stroke. Kumbaga, mataas na yung risk mo talaga. Once na na-atake ka sa puso, ganun din, parehas din. So, paano mo ma-prevent yun? Control your diabetes, control your hypertension, control your intake of fats, do exercise. Yung sabi ko lahat kanina yon. Basta yun ang pinaka-importante, yung lifestyle talaga. Kaya nauso na ngayon yung mga lifestyle medicine eh. Di ba? Kung maririnig mo kasi. Kasi, isa sa mga nakita nila na yung food talaga yung pinaka-culprit ng mga sakit. Okay. Yun talaga yun. Dok, siguro yung ano ko lang din na parang, kasi marami, hindi mo mawawala. I'm sure narinig mo na to ng 1,000,000 beses. Yung mga, bakit naman yung tatay ko umabot ng 100? Wala namang, hindi naman nagpipili ng pagkain. Ba't naman yung tiyo ko ganto-ganto? Hindi nagbawas ng kain. Ano yung kailangan, ano yung nami-miss out nung logic na ganun dun sa ganung reasoning na parang, ba't naman yung mga matatanda dati, tumanda naman sila. Parang ano yung feeling ko, kayo yung makakapagbigay ng linaw dyan, Dok. Tatandaan nyo, nung time nila, hindi pa uso yung mga ganang kinakain eh. Hindi pa po uso yung mga transportation na Grab, hindi pa uso yung mga So they do the exercise, they eat what is right, the mga gulay, mga prutas, yung mga meats na yan. Hindi pa sobrang mga lechong kawali, mga... Wala pang sangyup. Sa tingin ko, parang wala pang ganun noon eh. So, as I said, yung lifestyle nila noon is different from our lifestyle now. Kaya nga mas mahaba yung life span nila kasi they experience yung magandang lifestyle pa noon. Parang yung lola ko is already 95 years old. Nung time ko na may medicine ako, kinakain niya talbos lang ng kamote. Yung mga, kainin mo to siyempre, tayo naman, hindi masarap yan kasi gulay. Di ba? That's reality. Correct. Pero kasi, pipilitin nila na kainin mo yun. Kasi that's good for you. That's proper for you. So, yun yung dapat natin ma-inculcate sa mind natin. Their lifestyle is different from ours. Our generations is different from their generations. So, yung time nila noon, nagbabicycle sila. Hindi pa uso yung mga ganyan, mga jeep. Let's say, uso siguro yung jeep. Pero more of they walk, namamalengke sila ng pagkain nila, yung nakukuha lang sa mga, ngayon, lahat na ng karnin, makatitikman mo na eh. Correct. Diba? Yun yung difference na. Pangalawa, syempre part din is genetics. Meron din ng part ang genetics dyan. So sabi nila, I'm not really sure regarding sa mga tenga-tengang pagmalaki, mas long life daw. So hindi kasi ganun yan eh. Kumbaga may part yung genetics. Pero sabi ko nga, yung mga lifestyle mo rin yung magiging different mo doon. Okay. Okay? So, Dok, ayun nga, para nabanggit ko din kanina to eh. Parang, ang dami bigay na natin siguro sa kanila na they're trying to eat healthy. Pero, sa experience sa mga pasyente, alin sa mga kinakain nila, yung akala nila healthy, pero technically wala rin pinag-iba dun sa dati. Kasi nabanggit nyo yung mga, di ako kumakain ng rice, pero kumakain na lang ako ng ganito. Magganong ka na lang kasi dun ako pumayat or whatever. Ano yung mga napansin yung mga mali dun sa part na yun? Actually, as I said kanina, yung substitution ng food, no? So, let's say yung food na whole grains, mga ganyan. Yung mga whole grain na breads, di ba? So, lagi natin nabibili yan sa 7-Eleven, sa supermarket. So, ang whole grains kasi is rich in fibers. Rich in vitamins din kasi yan. So, okay siya. Walang problema dun. Pero,
pag kumain ka naman ng whole grains na marami, magiging, ano rin siya, kumbaga, yung sugar content din niya is mataas pa din. Kasi nga, syempre, carbohydrates pa rin yan. Pero, lesser lang. Lesser lang siya. Yung mga, di ba, may mga prunes, yung mga raisins, that's also good food. Pero kasi rich sila sa antioxidants, mga ganyan. Pero, yung content pa rin nung ganyan, di ba, pag kinain mo, ang tamis. Di ba? Kumbaga, ano pa rin siya, rich pa rin siya sa fructose. Sugar pa rin yun eh. So, let's say, ang sabi sa akin noon, ang grapes daw, kakainin mo lang, 8 piraso lang. Dapat ang kakainin mo. Okay. Pero noon, ngayon, maubos mo maubos mo yung isang lalagyan ng pack mo. Kasi, ang sarap eh. Pero kasi, sabi ko nga, yung content noon ang iisipin mo doon. Kaya, sabi ko nga, lahat ng food na kakainin mo, walang problema. Basta you know the content of the food, you know the nutrition, kumbaga, inputs ng mga food na yon, doon yung mas magandang gawin mo. Kaya kung iisipin mo, may mga taong pumapet sila kasi nagka-calorie count sila. Yun. Calorie count is also good. Kasi meron ka kasing certain calories na kailangan na ng katawan mo. So beyond that, will change that calories to sugar. Kaya ka tumataba. Kaya sila nagka-calorie counting. So pag nagka-calorie count ka, mas konti yung kakainin mo. Pero pwede mong kainin lahat. Basta pasok siya dun sa calorie na kailangan ng katawan mo. Kasi kinukumpit yun eh. Kinukumpit siya. Isa yun. Pwede yun, calorie counting na ginagawa. Pangalawa, pwede rin naman small frequent feedings. Pwede rin naman yun. Pero kasi yung small frequent feedings, baka naman every 30 minutes mo kakainin. Hindi. May ramdaman mo lang na, ay, busog na ako. Sa susunod naman, every 2 hours, 3 hours, pwede ka na naman kumain. Pero as I said, mas maganda, alam mo yung kinakain mo. Yun yung pinaka-importante doon. Hindi siya, dahil small frequent feeding nga, pero mataas naman sa sugar yung kinakain mo, mataas naman sa fats yung kinakain mo, wala rin siyang effect. Okay. Meron din tinatawag, di ba, nauso ngayon yung mga ini-inject, kung narinig nyo. Mayroong ini-inject na pampapayat. Narinig mo sa ibang mga news yun, pati mga artista, nagaganyan. Actually, yung ini-inject na yan is, kumbaga, will suppress your appetite. Kaya minsan may mga side effects yan ng mga bloatedness, may mga nausea, mga ganyan. Pero it will suppress their appetite. Tapos it also help your glucose sa katawan, bababa niya. Ang pinakamaganda doon, if you use that mga injectables na ganyan, dapat kasabay siya ng healthy lifestyle and exercise. Yun. Kaya sa mga artista, tinan mo, nag-inject sila, umiinom, nag-exercise pa sila, worry pa sila sa mga food na kinakain nila. So, mabilis silang pumayat talaga. Ganun yun. Kaya kung narinig mo, may mga ganun na injectables kung marinig mo. Nauso kasi ngayon yun sa mga artista. Para lang alam mo, aware na may mga ganun. Kaya ngayon, imbis na yung mga patients na nangangailangan nun, nauubusan sila. Kasi mas nakukuha na ng ibang mga hindi naman kailangan nun. Siguro last na lang, Doc, yung kasi nabanggit nyo nga yung parang calorie count, which is somehow measurable. Diba? Yeah. As compared dun sa, hindi safe yung yung measure ng kabusugan eh. Ang hirap niyang, tama ba? Kasi parang, kailan mo ba sasabihin na busog ka na? O kaya yun nga, going back dun sa initial na natin, yung eating habits ng Pinoy kasi parang, ano bang definition ng busog? Siguro yung nagiging problematic lagi kasi, di ba? So, yung sabi ko nga sa inyo, yung calorie counting, no? Kasi sa mga way para pumayat yung mga tao. So, ang importante dyan is yung substitute na food na pwede mong ilagay na low in calories na can increase your kumbaga kabusugan para kahit ma-reach mo yung target mo na calories, busog ka na. Okay. For example, pipino, cucumber. Cucumber is a fiber. Kumbaga pag kinain mo siya ng marami, mabubusog ka talaga kasi may mga water content din yan eh. Kumbaga, yun yung pwede mo siyang pwede mo i-substitute sa rice. Pwede mo i-substitute sa mga fats na kinakain para mabusog ka lang. Yung mga iba, cauliflower,
broccoli, ayun yung mga kinakain nila. Tapos yung mga nagda-diet, kinakain din yung mga lean chicken, mga white chicken lang, mga breast. Kasi syempre, pag kinain mo yung thigh, masarap nga siya. Pero yung content ng fats niya is higher than the lean, the breast type, no? So kahit na sabihin mo hindi siya masarap, pero kung may goal ka talaga or yung goal mo sa sarili mo na you want to improve your health, if you want to have a good health or kumbaga long life, mga ganyan, have a good lifestyle. That's very important. You choose what you eat. You can eat everything that you want, basta in moderation. And also, check kumbaga, ano yung mga laman ng mga kinakain mong yun. Ayun ang importante. Kaya we usually advise our patients, mas masarap pang kumain sa bahay. Kasi sa bahay, pwede mong i-control yung asin na ilalagay mo, pwede mong i-control yung asukal, yung oil na ilalagay mo doon. Pag kasi kumain ka sa labas, as I said, mas maraming mantika na naluto, masarap nga siya, pero yung content niya, mataas pa rin talaga. So we usually advise them, you eat at home na lang, para kahit pa paano makontrol. Dok, di naman po kami laging nagluluto. So, pinakamaganda, you educate them, o gumawa ka ng meal plan for the week. Ganon. Gumawa ka ng meal na gusto mong kainin, which may engganyo ka na kainin siya kasi ayun yung gusto mo. Kaya ka magpa-plan for that, for the week. Para less yung gastos mo, less yung mga fats na kinain mo, less lahat ng mga healthy ka pa. Parang ganon. Yun yung usually kailangan natin i-emphasize sa mga tao ngayon. Kasi sabi ko nga, dumadami na ngayon yung mga parisan, mga ihaw-ihaw, samgyupsalan na ganyan. So we always be worried na kailangan pa rin natin tingnan ang ating sarili. It's not just we want to eat, pero we should eat what we want na magiging maganda yung katawan natin for that.